Binabalak na ng Office the Ombudsman na makausap si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kapag naiuwi na ito ng Pilipinas matapos maaresto sa Czech Republic. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ipapasabpi na nila ang dating kongresista para humap sa kanilang tanggapan. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ito ng jurisdiksyon ng Sandigan Bayan dahil mayroon ng kasong graft malversation na nakahain laban dito. To shed light, or if that is not going to shed light, to listen to his denial. Dalawa lang naman yan. Di ba? Kung aakuin niya o tatanggi niya. Kung aakuin niya, di sabihin niya kung ano nangyari. Kung itatanggi niya, di sabihin niya kung anong depensa niya. Giit ni Remulla, mahalaga pa ring marinig ang panig ni Ko at ibigay sa sino mang akusado ang panahong makapagpaliwanag, pati na ang karampatang due process. Dagdag pa ng Ombudsman, bukod sa mga kasong nakasampa na sa korte, dawit pa rin si Zaldico sa iba pang kaso ng korupsyon na kasalukuyan nilang iniimbestigahan. Kasama rin dito ang dalawang dating lider ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na una nang sinabi ng Ombudsman na posible nang makasuhan sa susunod na buwan. Iba ito. So, pati yung main case. Yung main case of plunder, conspiracy to commit plunder. Kasama siya dyan sa main case. Nakasama rin, yun nga, former Speaker at former Senate President. Ngunit ayon kay Remulla, kailangan munang matagumpay na maibalik sa kustudiya ng Pilipinas si Ko upang tuluyang mapaharap sa mga pananagutan. Sa kasalukuyan niya, itinuturing pa rin itong fugitive from justice at hindi pa maaaring maghain ng depensa sa korte hanggat hindi sumusuko sa mga otoridad ng bansa. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.